Dahil marami ang nagme-message sa atin kung alin daw ba ang mas sulit bilhin. Ito daw bang 2023 Honda CB650R o itong 2023 Kawasaki Z900? Tara, tignan natin. Unahin muna natin yung looks nila. Siyempre magkaiba sila ng category. Although pareha silang sport naked, yung category sa looks ay magkaiba. Si CB650R, alam naman natin siya yung Neo Retro Cafe Racer. So, Neo kasi pinaghalo siyang modern and classic look. Siyempre alam naman natin pag classic look, hindi siya basta maluluma. Pero itong Z900 naman, modern Sugomi design na sport naked. Pag sinabing Sugomi, ito yung concept ni Kawasaki na parang alien na matatapang yung itsura. So nagsimula to way back dun sa Z1000R. Tapos lahat na ng Z series na lang na naked, nag-follow suit na. So kita nyo meron siya rito parang DRL na parang pangil. So sa looks pa lang, depende na yan sa trip mo. Kung gusto mo ng may pagka-classic na hindi maluluma, na medyo may touch of modern, or gusto mo ng super modern na aggressive look na mukhang alien, na mukhang sport. So pagdating sa looks, para sa akin, it's a tie dahil parehas na maganda yung looks nila, parehas na head turner, parehas na may sariling character. Yung nga lang para mas magiging timeless na si CB650R. Yung tail section naman ni CB650R, mas malapad at mas flat. So tama-tama yun sa design niya. Pero hindi lang yun. Merong advantage yung pagiging malapad at flat niya. Kasi para sa passenger, una-una, mas comfortable to sa passenger dahil nga malapad. Unlike kay Z900, yung quality ng seat, medyo makapal at matigas yung seat cover nila na ginamit nila. Mas manipis yung foam, mas flat yung foam niya. Dito naman, mas maganda yung contour sa CB. And mas makapal yung foam, mas malambot din. Mas maganda rin yung ginamit na leather dito. Check naman natin yung comfort ng rider based dun sa seat niya. So ito, mas malambot at maganda yung shape. Although hindi siya kasing lambot ng mga sport touring na bike, pwede na rin pang long ride. Tapos check na rin natin yung sa comfort ng passenger. Ayan. Tamang-tama lang yung lapad niya. Although matigas din, pero malapad siya eh. Talagang kuhang-kuha yung upuan mo ng para sa passenger. So ngayon check naman natin dito sa Z900. Unahin natin yung comfort ng Z900. So okay din naman siya, maganda rin yung shape niya. Medyo matigas nga lang yung seat cover niya, pero medyo malambot na rin, pero mas manipis ng konti yung foam niya. So try naman natin bilang isang passenger. Ayun, unang upo ko pa lang sa kanya. Oh my God, para ako nakaupo sa kahoy. Ganito pala pakiramdam. First time ko umangkas sa C900 at masakit. Kasi yung shape niya, may kanto. Tapos talagang tinabas na parang flat na flat siya. So yung kahit sa umupo, lalo pag pagpaduli upo mo, patigas siya ng patigas kasi panipis ng panipis dito. Pag umabante ka naman, ay may parang stopper. So 1 second na pag upo ko pa lang masakit na agad. So what more kung long ride. So hindi advisable to. Kung meron kang OBR tapos long distance riding, good luck. So pakita natin yung shape itong part na to. Ito flat na flat, tas dito medyo tumatama siya. Lalo to, may kanto. So, maganda lang siya tignan. For the looks, pero feeling ko isa sa reason kaya si Giamoto nagpalit ng naked bike na pang backride niya kasi hindi talaga siya comfortable sa OBR. So, pagdating sa seat, si CBR wins. The CB650R is powered by a 649cc inline 4, 93 horsepower and 64 Nm of torque. The Z900 is powered by a 948cc inline 4, 123 horsepower and 98 Nm of torque. Pagdating sa characteristics ng engine nila, pareha silang over-square engine. Pag sinabing over-square, ito yung mas mataas yung bore and stroke. Lumalabas yung HP and torque nila sa high RPM, which is good application for racing. CB650R ay merong 67mm bore by 46mm stroke. While si Z900 naman ay may 73mm bore by 56mm stroke. With 299cc, 30 horsepower, 24 Nm of torque na advantage ni Z900 over kay CB650R. Pagdating sa power, ibibigay natin kay Z900. Pagdating naman sa suspension, merong Showa non-adjustable inverted forks si CB650R, and rear shock na meron lang siyang preload adjustment. Kay Z900 naman, meron tayong KYB adjustable rebound and preload. So dyan sa left side yung kanyang adjustment. Pagdating naman sa rear shock, meron siyang adjustment ng rebound and preload. Pero si Z900, meron pa siyang special edition variant na meron siyang
fully adjustable Showa front forks. So meron siyang adjustment on both sides ng compression and rebound damping as well as preload. Rear shock niya naman, meron siyang Öhlins S46 na fully adjustable and meron siyang remote adjuster ng preload. So pagdating naman sa suspension, ibibigay natin kay Z900 standard because adjustable yung kanyang rebound damping and preload for both front and rear. At lalo na kay Z900 SE dahil sa kanyang Showa fully adjustable front forks and Öhlins fully adjustable S46. Pagdating naman sa brakes, parehas silang naka Nissin 4-pot dual calipers and semi-floating disc rotors. Parehas din sila naka axial front brake master. Mas malaki lang ng konti yung brake fluid reservoir ni Z900 pero axial brake master din siya. Mas maliit ng konti yung caliper ni Z900 standard pero 4-pot din siya. Naka semi-floating din yung disc rotor niya. So para dito, it's a tie pero meron pang Z900 SE standard na naka Brembo M4.32. Ito rin yung Brembo na gamit ng ZH2 and naka disc rotor siya na Brembo din na semi-floating. Nissin Radial Brake Master na Dibaso. So pag radial, mas maganda yung performance niyan. Papunta rito yung piston niya. And also, naka steel braided lines sa dalawang caliper. So pagdating naman sa braking system, it's a tie between Z900 Standard and CB650R pero ibibigay natin kay Z900 SE. Pagdating naman sa tires, parehas lang sila naka Dunlop tires and 120 front, 180 sa rear. Seat height naman, 31.9 inch seat height kay CB650R with wet weight of 203 kilo and 15.4 liters fuel tank. Seat height naman ni Z900 is only 31.5 inch. So, mas mababa siya ng konti compared kay CB. Pero, mas mabigat siya dahil meron siyang 212 kilo. Kaya, mas malayo mararating mo and lesser stops for gas stations. When it comes to seat height, lower ng 0.4 inch si Z900. Kaya, kailangan ibigay natin to kay Z900. CB650R with 2023 and below models, naka LCD monochrome display pa lang siya. Pero yung 2024 recent models na ngayon, naka TFT, full color display na siya. Meron na siyang traction control and ABS. Same din kay Z900, so it's a tie. Z900, naka TFT display na siya, pero mas maliit yung display niya. Pero meron siyang riding modes. Meron siyang sport mode, road, rain, and rider na customize mo yung power, traction control. When it comes to clutch naman, pareha silang may assist and sleeper clutch. Pero importante kasi sa isang naked bike yung clutch pull kasi, di ba, pag daily mo to at pang long ride. So try natin yung clutch pull ni Z900. Very smooth and malambot. Try naman natin kay CB650R. Actually malambot din pero lamang ng konting-konti si Z900. So when it comes to clutch performance, bibigay natin kay Z900 kasi lambot ng clutch niya. When it comes to headlight, pares naman silang merong DRL and pares silang naka-LED headlight, taillight. Pares din sila ng itsura ng signal light. So when it comes to lighting, it's a tie. So according to Kawasaki, dinesign nila yung air intake and exhaust ni Z900 para sa magandang tuning ng sound. I think ganoon din naman kay CB. Yung intake and exhaust niya is reminiscent ng sound of the Fireblade. So unahin natin muna yung kay Z900 sound check. So dito kukunin natin yung quality and the loudness ng exhaust nila. So sound check natin, unahin natin tong Z900. Isang red line. Grabe yun. Dito naman tayo kay CB650R sound check. Unang startup pa lang, very basic. Talagang comparable kay Fireblade. So low RPM muna tayo. Very basic. High RPM. So yun, wala akong masabi, parehas malakas. Parehas makit yung tenga ko. Ikaw, sino panalo? Parang parehas lang. Parehas lang. So pagdating sa pagiging screamer, bass, siguro mas bassy, mas deep bass si CB. Pero screamer din si C9, maganda yung tuning na ginawa nila. So para sa akin, parehas lang maingay. So it's a tie. So dahil nagamit na natin sila previously sa mga vlogs natin maraming beses na, si CB and si Z9, sa handling wise, dahil nga mas magaan si CB650R, lamang siya, mas nimble siya. Kaya bibigay natin yung handling kay CB650R. Although maganda pa rin yung handling ni Z900, mararamdaman mo lang yung difference sa weight kapag tinutulak-tulak mo na. So may konting bigat si Z900.
Pagdating naman sa long ride, doon mo na mararamdaman yung difference nila kasi si CB 650R, meron siyang vibration on certain RPM around 6,000 to 8,000 RPM. Diyan prominent yung vibration niya, ramdam talaga sa kamay and sa foot peg na pagka chill ride ka lang, doon ka magi-stay sa RPM na yun, medyo mangangawit ka. Pero kapag ka spirited riding, kung mahilig ka talagang mag-gaspol, nalampasan mo yung vibration na yun, masarap na naman siyang gamitin. Screamer engine. Pero pagdating naman kay Z900, very minimal vibration lalo pag napatanggal mo na yung resonator catalytic niya. Talagang smooth na smooth siya. Kaya pagdating sa rider comfort, bibigay natin kay Z900. When it comes to price, si 2023 CB650R ay merong 519,000 SRP. And si Z900 Standard ay merong 566,500. So mas mura syempre si CB, pero pag pinasok mo na sa equation ngayon si CB650R E-Clutch, meron na siyang 564,000. So medyo dikit na silang dalawa. So pagdating sa CB650R na 23, bibigyan natin yung presyo kasi mas mura si CB650R 23. Pero kung papasok mo naman si E-Clutch, mas mura siya ng konti kay Z900. So mapaisip ka, halos magkalapit na sila ng presyo, pero sa power, sa less vibration, lamang si Z9. So, ibibigay natin kay Z9. Pero, pagdating naman sa standard na CB, na non-E-clutch, mas mura pa rin kasi 524,000 lang yon. So, ibibigay naman natin kay CB non-E-clutch 2024. Kasi naka-TFT display na rin yon. Pero meron pa pala tayo dito, Z900 SE na merong fully adjustable Showa front forks and Öhlins fully adjustable rear shock and Brembo brake system na mayroong calipers and disc rotor. And yung brand new price ng Z900 is only 618,000 with our price difference versus standard of 51,500. Mapapaisip ka kasi yung brake system pa lang ni SE ay almost 50,000 na. Sa dual calipers and the disc rotor na Brembo, samahan mo pa ng Öhlins na suspension, I think it's around 40,000 plus. Mas value for money kasi 51,000 lang sila, ang difference nila. Kaya when it comes to value for money, dito tayo kay SE. So based sa mga napakita natin sa kanilang features and specs, parehas naman silang value for money for price and performance kung mag-upgrade ka from lower CC into inline 4 big bikes. Or kung galing ka sa big bike na 2-cylinder or 1-cylinder, perfect silang upgrade for 4-cylinder big bikes. And wala akong masabi sa kanila, mahirap talaga pumili. Pero ginawa natin to ng comparison at point system para lang matulungan kayo bilang isang buyer guide. Pero walang pangit sa kanilang dalawa, parehas silang winner para sa akin. Pero syempre, just for fun, mag-i-scoring tayo and here are the results.